Good day, Professor Brian Atienza. I am Virgie Ritual, one of your students from BTLED 1A who taking the contemporary subject. And now, I'm here in the front of my camera to make my TED Talk for my finals. And my chosen topic source is all about the globalization. So, globalization is a wider and complicated topic to explain. So, let me allow sir to use the foreign and local language kasi gusto ko siyang ma-explain sa inyo ng maayos. Kasi ito ay hindi lamang siya basta-bastang topic kasi sobrang lawak niya. Hindi lamang siya nagpo-focus sa isang bagay, but in the whole world situation. So, bilang mag-aaral ng kolehiyo, ang unang pumapasok sa akin, since nung pinili ko tong topic na to is, what is globalization? Siyempre, ito yung topic ko, nagawa ko ng mga research, inaral ko talaga siya kung ano nga ba yung maaari kong ipaliwanag dito sa aking TED Talk na may kaugnayan dito sa globalization. So, ano nga ba ang globalization? So, pag narinig natin ang what is globalization, ito ay mga pangyayari sa buong mundo. Hindi lamang sa isang topic or sa isang bagay siya nakafocus, but in the whole world situation. Yung mga nangyayari sa ating paligid. Hindi lamang dito sa ating sariling bansa, but ganun din sa ibang bansa. Sa madaling salita, ito ay mga pangyayari or process na nangyayari sa ating buong mundo. At dito sa aking TED Talk, ipapaliwanag ko dito yung mga negative and positive effect of globalization sa atin bilang isang tao at bilang isang nation. The first one, ipapaliwanag ko yung effects of globalization, positive effect. Sa technology, because of globalization, yung teknolohiya natin is nagiging high-tech. From sa decay fad na ginagamit ng ating mga lola before, ngayon makikita nyo na halos lahat ng kilos natin is dinadaanan natin sa teknolohiya. Kung pupunta tayo sa ibang lugar, gagamit tayo ng technology. Kung kakausapin natin yung ating pamilya na nasa malayong lugar, gagamit tayo ng technology. Napaka-importante ng technology sa atin, lalo na tayo ay nabubuhay dito sa new generation. Lalo na sa akin, napakahalaga ng technology sa akin bilang isang kolehiyo dahil halos lahat ng aking mga projects, lahat ng mga topic na inaaral namin from school is ginagamitan namin ng technology. From the way na gagamit tayo ng projector, magta-type tayo, magpiprint ng ating mga kailangang basahin or mga lecture na kailangan i-discuss natin sa klase. So, sa akin din bilang isang estudyante na malayo sa aking pamilya and ako lang ditong mag-isa sa aking boarding. So, napaka-importante talaga sa akin ng technology. Kasi because of technology, meron pa din akong communication from my family. Even once a month ko silang nakakausap kasi hindi ganun ka-accessible yung signal sa aming lugar sa probinsya ng Quezon. So, napakahalaga ng teknolohiya. So, because of globalization, yung technology natin, pa-high-tech ng pa-high-tech. Baka nga, from now, 10 years from now, yung technology natin is, yung pagiging high-tech niya ngayon is maging doble pa, triple. Because of globalization, kasi nakakakuha tayo ng mga new ideas, knowledge from other country to another country para pag pinagsama-sama natin yung mga ideas na yun, makaka-create siya ng mas better product. In terms of technology, mas nagiging high-tech tayo. And the second effect of globalization is economy. Yung economy natin nagtataas, increase the economy standard. Kasi yung mga sa ekonomiya natin napapataas yung yung pagpapalitan ng mga product. Because of globalization, yung product natin ganyan. May routine na sila na palitan yung product from the Philippines, ipapalit natin from the product of the China, and yung product nila dun, ibabalik nila sa Philippines. Ganun yung nagiging routine. Palitan na lamang ng product. Because of globalization din, nakakakuha din tayo ng mga cheaper product. Yung pagta-travel natin, yung mga OFW natin, nakakakuha sila ng mga cheaper na opportunity. Yung mga opportunity nila is mas ganon, mas tumataas yung opportunity na natatanggap nila. Kasi nga nagkakaroon tayo ng interconnected. Connected tayo sa isa't isa. And nang sa ganun, nagli-lead yun ng pagkakaisa and nagkakaroon tayo ng kaluwagan sa bawat isa sa bansa. And ganun din sa mga taong naninirahan sa kanilang bansa.
napapataas natin yung ekonomiya because of globalization. The second one, job creation. Yan, importante din po sa globalization. Because of globalization, yung job creation, nakakapag-create sila ng mga business, small business, mga big businesses na nakakatulong para mabigyan ng trabaho and mabigyan ng magandang opportunity yung naninirahan sa isang bansa. Second one, culture exchange. Yan, importante ho yan sa globalization at talaga namang nadadama natin yung culture exchange because of globalization. Kagaya ko bilang isang college or bilang isang estudyante na namumuhay sa new generation, and yes, inaamin ko na ako ay fan ng K-pop, mga K-drama, Chinese drama, yung mga ganyan. Bihira ako makapanood ng mga Filipino drama, Filipino television, more on sa ibang bansa ako, especially sa Korean and China. Kasi iba ho talaga yung gawa nilang mga movies, drama, compared to the Philippines. Hindi naman po nilalait ko or binababa ko yung gawa ng ating bansa. Pero, as a viewer, syempre doon ako, mas pipiliin ko yung mag-i-enjoy akong panoorin. And, bilang K-pop fan, parang na-adapt ko yung culture nila, especially dun sa pananamit. Kaya nga umuso sa atin, sa bansa natin, yung salitang aesthetic. Kasi sa kanila natin yung nakuha from China and Korea. Kung mapapansin nyo, yung mga pananamit ng mga Filipino is parang namomodern na or parang nagagaya na natin yung pananamit ng ibang bansa. Especially sa bansang Korea kasi ang lakas nilang maka-impluwensya. Kasi talaga namang ma-appreciate mo yung pananamit nila na talaga namang ang ganda nilang gawin. Especially sa mga din po, sa mga pagkain. Dumating nga ako sa point na yung nag-order na ako from TikTok, Shopee ng mga noodles na kinakain ng mga K-pop. Kasi gusto ko lang may adapt, yung matry ko din yung nagagawa, yung culture nila is gusto kong i-adapt. But hindi naman po ibig sabihin nun is tinatalikuran mo na yung iyong kultura. Parang gusto mo lang tangkilikin din yung iba't ibang kultura, yung mga iba't ibang pinagmulan natin na a-adapt natin. So, mahalaga po yung globalization sa exchange culture, yung parang unti-unti nating na pagko-connect-connect yung mga iba't iba nating lahi. And sa pamamagitan naman ng iba't ibang lahi na ating pinagmulan, andun pa rin yung care natin sa isa't isa, andun pa rin yung paggalang natin. Hindi naman natin in-itchapwera porket inadapt natin yung kultura nila is kinalimutan na natin yung sa atin. Yun lamang po ay because of globalization na-adapt natin yung iba't ibang kultura, iba't ibang lahi na ating pinagmulan. Standard of living, ayan. Isa din po ito sa effect of globalization. Mas napapataas natin yung standard of living, especially ho sa mga mayayaman, ganon. Nagkakaroon sila ng competition. Syempre, kung ikaw, yung mga pangyayari sa ating buong mundo, nagkakaroon niya ng competition na parang need natin ng yumaman or mag-improve, ma-develop. So, nasa pamamagitan nun, tumataas yung ating standard of living, yung parang nagiging high quality tayo, high standard tayo sa pamamagitan ng pamumuhay. Political benefits, nakakakuha din tayo dyan ng mga protection, kagaya ng ginagawa natin, or may ibibigay kong example dito is yung ginagawa ng ating Pangulo. Nakikipag-socialize siya sa iba't ibang bansa, nang sa ganon makakuha tayo ng protection. Kasi yung bansa natin, compared to the other country, is sobrang maliit lang siya. So, hindi natin alam, in the future, mamaya, bigla na lang tayong salakayin. So, because of globalization, may karapatan tayo na makipag-usap yung ating Pangulo. Yung mga tao sa Pilipinas may karapatan na patupad din sa ibang bansa or magbigay sila ng mga ideas or mga kahilingan sa ibang bansa na ganun, makipagkaisa. Kailangan natin ng peace sa isa't isa. And ganun yung ginagawa ng ating mga Pangulo, yung especially sa China, medyo mainit tayo sa China. So, ang ginagawa ng ating Pangulo is nakikipagkaisa sila sa Pangulo doon para nang sa ganun magkaroon tayo ng peace dito sa ating bansa. And because this of politics, nabibigyan tayo ng mga benepisyo na
mabigyan tayo ng high standard of protection from another country to the another country. Foreign trade, isa din to sa effect of globalization. Yung pagpapalitan natin ng mga pera, mga products from dollars to pesos. Especially, kadalasan itong nangyayari sa ating mga OFW. So, yung dollars kasi sa ibang bansa is napaka-high. Mataas siya compared to the pesos. Nakikitain mo dito sa ating bansa. Kaya, nagigets ko yung ideas ng mga OFW na umaalis ng ating bansa kasi ang gusto lang nila is mabigyan ng magandang pamumuhay yung pamilya nilang naiwan dito sa ating bansa. And pag lumabas kasi sila ng bansa, doon nila nakukuha yung high opportunity para mas kumita ng mas malaki compared to the other country na maaari nang puntahan or kung mananatili lang sila sa ating bansa. Not intention to judge kasi dito sa ating bansa, even nakagraduate ka ng college, hindi pa rin ganun, hindi sapat yung income na matatanggap mo compared sa sacrifice or sa trabaho na yung ibinibigay araw-araw. But, sa ibang bansa, napaka-basic lang kumita ng pera, especially kung ikaw ay masipag at ikaw ay magkakanta extra job. Lalo na kung ikaw ay magkakantak pa ng mga extra job, mga ganon, part-time job, mas malaki pa yung iyong kikitain. The next one, increased competition. Kagaya nga nung sinabi ko kanina, because of globalization, mas pataas ng pataas yung competition. Especially mas madalas itong nangyayari sa mga businessmen. Mga big business, mga ganun, mas na tumataas yung competition nila at sa pamamagitan nun, mas nag-high standard yung mga products nila and nag-iisip sila or nagki-create sila ng mga new ideas paano pa nila madadagdagan, mapapaganda yung kanilang product nang sa ganun, maging mas mabenta yung kanilang product to the people. Dito na tayo sa negative effect of globalization sa ating nation. Lost local control. Ayan, yung parang, yung bansa natin, pwede natin siyang i-example dito sa loss of control, local control. Yung para bang sumusunod na lamang tayo sa batas ng ibang bansa. Either may batas tayo, pero parang hindi na ganun kalakas yung control ng ating bansa dito kasi parang nasusunod na natin is yung batas ng ibang bansa, yung parang wala ng karapatan, especially yung maliliit na bansa, parang nasasakop sila ng ibang bansa. Small businesses, ayan. Because of madaming nagsusulputan ng mga big businesses, so yung mga small businesses is parang naiitsapwera na, parang naiiwanan na sila, patuloy silang naiiwanan pababa, and yung mga big businesses, sila yung patuloy na napapansin ng tao kasi syempre malaki yung business nila, mas madali na lang sa kanila mag-create ng mga new ideas. So, ang nagiging negative dito is yung mga small businesses, nagiging lalong mas mabagal yung kanilang pag-develop sa kanilang mga product. Income inequality, ayan, importante din to sa globalization. Ang nawawalan na ng equal income yung mga taong nagtatrabaho, especially sa mga companies. Meron kasi mga companies na yung pasweldo nila is hindi ganun ka-enough yung sweldo dun sa trabaho na or sakripisyo na ginagawa ng isang workers. Environment impact, ayan, ito yung pinakamahalaga and naapektuhan sa lahat ng aspeto ng globalisasyon, yung ating environment, especially sa panahon natin ngayon. Madami na yung teknolohiya na na-invento, yung mga sasakyan. Sa pamamagitan nun, yung mga pollution, padami ng padami, especially sa mga pabrika, yung mga oil, andyan na, sama-sama na. Nagmumula yun sa mga malalaking company at ang naaapektuhan nun ay ang ating environment. So, napakahalaga na kahit kumikilos yung globalization, dapat napapangalagaan pa din natin yung environment kasi paano na lang yung magiging mga future children natin someday or yung mga susunod pang generation. Ano na lang yung environment na madadatnan nila kung ngayon pa lamang ay sirang-sira na ito or patuloy pa itong masisira.
And that's all, my TED Talk, and thank you for watching, and sana may natutunan kayo sa aking pagbabahagi ng konting informasyon tungkol sa aking napili, at sana may napulot kayong aral dito sa aking napiling topic ngayong hapon. Thank you so much po.